Okay, pag-usapan natin ang isang kwentong parang imposible pero nangyari. Isipin nyo to, isang dambuhalang sunog sa isang landfill sa Navotas. Ang catch, matagal na raw itong opisyal na sarado. So paano nangyari yon? At ano ba talaga ang ibinubunyag nito tungkol sa sistema natin? Halika't alamin natin. Ito. Ito mismo ang statement na sumalubong sa atin mula sa source material at napakatapang ng mga salitang ginamit. Isang lugar na dapat tapos na ang kwento, bigla na lang naging sentro ng panganib para sa milyon-milyong tao. At dyan mismo iikot ang buong pagsisiyasat natin ngayon. So eto na yung malaking tanong, di ba? Paanong ang isang bagay na dapat ay ligtas at nakalibing na sa nakaraan ay biglang bumangon at naging isang malawakang krisis? Yan ang sasagutin natin. Okay, unahin natin yung scale ng pangyayari. Kasi hindi ito yung typical na sunog lang sa isang sulok ha. Napakabilis nitong lumaki mula sa isang lokal na insidente tungo sa isang full-blown health crisis na naramdaman ng buong Metro Manila. Alam nyo, ang dapat nating pansinin dito ay hindi lang yung mga bullet points. Ang bigat ng ibig sabihin nito, hindi ito abala lang, ito ay malawakang pagkalat ng lason. Nung sinabing umabot sa acutely unhealthy ang hangin, ang ibig sabihin niyan, direct threat na yan sa kalusugan natin, lalo na sa mga pinaka-vulnerable, sa mga bata, sa matatanda at sa mga buntis. Pero teka, bago natin husgahan, para maintindihan natin kung gaano kalaki yung sablay, kailangan muna nating alamin. Ano ba talaga dapat ang ibig sabihin kapag isinara na ang isang landfill? Tingnan muna natin yung standard para makita natin kung gaano kalayo ang realidad dito. Ayun, so malinaw pala sa standard ng DENR na ang pagsasara ay hindi lang paglalagay ng closed sign. Isa itong masusing proseso. May science yan, may engineering, tinitiyak nito na ang lugar ay hindi na magiging panganib. Siyensya yan, hindi seremonya lang. At dito natin makikita yung brutal na katotohanan. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng dapat sana at ng totoong nangyari. Imbes na isang lugar na ligtas at payapa, ang landfill sa Navotas ay naging isang nagbabagang bulkan. Grabe yung description niyan, no? Isang perpektong paglalarawan ng panganib na naghihintay lang sumabog. Sa paano ba tayo humantong sa ganitong kalagayan? Ating sundan yung trail ng ebidensya. Isa-isang titingnan yung mga kapabayaan na nagpatong-patong hanggang sa mangyari ang sakuna. Para siyang checklist kung paano gumawa ng sakuna, di ba? Una, hindi tinapos yung proseso ng pagsasara. Pangalawa, dahil dyan, hindi na kontrol yung methane gas na parang bomba na nag-iipon sa ilalim ng lupa. At pangatlo, ang pinakamatindi, walang nagbabantay. Isang recipe for disaster talaga. At ito yung mismong mga salita na sumira sa lahat ng depensa. Yung pag-amin na maaring hindi natapos ang proseso. Yan na yun. Yan ang nagpapatunay na ang deklarasyon ng pagsasara ay hindi lang basta mali, kundi isang mapanlinlang na kasiguraduhan ng kaligtasan. Okay, ngayong malinaw na yung mga technical na sablay, ang mas malaking tanong, sino ba dapat ang managot? Suriin natin yung chain of responsibility at tingnan natin kung saan ba talaga to naputol. Tingnan nyo maigi tong mga petsang ito. May isang kritikal at delikadong puwang sa pagitan ng pag-alis ng operador at ng pagsiklab ng sunog. Sa panahong to, kung kailan dapat mas mahigpit ang pagbabantay ng gobyerno, doon pa tila walang sinumang nakitingin. At ito yung punto na hindi pwedeng palampasin. Ang ultimong responsibilidad ay laging nasa kamay ng gobyerno. Hindi yan naipapasa. Ang pagkuha ng private contractor ay hindi lisensya para maghugas kamay. Sa katunayan, obligasyon pa nga nilang mas lalong bantayan yung sitwasyon. Ngayon, mahalagang linawin, itong statement na ito ay direktang kritisismo mula sa ating source material na partikular na tumutukoy sa pamunuan ng Navotas. Ipinapakita lang natin ito para maibigay ang buong argumento mula sa pinagkunan ng ating pagsusuri. At huwag nating isipin na ang kwentong ito ay nagtatapos lang sa Navotas. Ang sunog na ito, isa itong malakas na wake-up call para sa buong Metro Manila. Isang patunay na may mas malaki at sistematikong problema tayong hinaharap. Tingnan nyo, iba-ibang sources mula gobyerno, media hanggang sa advocacy groups. Pero iisa lang ang konklusyon nila. Ang epekto nito ay pangrehiyon. Ibig sabihin, hindi ito isang isolated accident. Ang nangyari sa Navotas ay sintomas ng mas malalang sakit sa ating sistema. Grabe tong sipe na tono. Kasi sinasabi niya na ang tunay na pamumuno ay pag-iwas sa krisis. Hindi yung pag-apula lang ng sunog kapag huli na ang lahat.
Ang nangyari ay isang pagpapakita ng reaksyon, hindi ng tunay na proteksyon. Kaya sa dulo, dito tayo iniiwan ng ating pagsusuri. Ang tanong ay hindi na kung sino ang may sala. Sa puntong ito, parang malinaw na yon. Ang totoong tanong ay, sino ang haharap? Isang hamon na nananatili hindi lang para sa mga pinuno, kundi para sa ating lahat na naghahangad ng isang mas ligtas na kapaligiran.